lugar, tagay muna. Ha? Dahin pa ako bumubog si Tol eh. Maglalatag na lang ako. Oh, bakit ito lang? Buti nga, nagbigay pa kami. Dapat kayong magbigay. Kumbaga, membership fee. Membership fee? Eh, dati akong taga rito ah. O, taga. O nilalagay yung batas sa mga butas ng ilong ninyo. Maglalatag ako ulit. Kulang pa ito. Oo, maglalatag ako. Masyadong mainit yung ulo mo eh. Eh, paano naman yung entrance fee? Sobra ka naman pare. Daig mo pa taxi. Ang bilis pumatak na metro mo eh. Ano ba ako? Ben, ibigay mo na. Masyado ka namang mainit eh. Sige. Ang laki-laki ng katawan mo, ayaw mo magtrabaho. Mahangal ka ba? Kaya nga may dagdag eh. Ay, Cute mo. Eh, akala ba 5'10"? Oo nga, hindi ko naman sinabing height eh. Di ba merong negosyong 5'6"? Iba to, 5'10". Kapitan, isang buwan na po nakaburo lang aking apo. Isang buwan na po siyang ginagamit sa... Ayaw po siyang patahimikin ng mga siga sa kanto eh. Siguro po kung nabubuhay siya at nakapagsasalita ngayon, siya na mismo makikipag-usap sa inyo ngayon. Ikinalulungkot ko, Aling Chayong. Wala akong magagawa. Pinakiusapan ko ang mga yan, pero talagang halang ang mga bituka ng mga yun eh. Diyos ko naman. Sino po kaya makakatapat ang mga demonyong yun? Kung pakikialaman ko ang mga iyon, Aling Chayong. Kapitan. Aling Chayong, kung pakikialaman ko yung mga iyon, baka ako naman ang susunod na maburol. Eh, Kung kung may hindi niyo pinatago po ka. kami tutulungan, sino pa ang tutulong sa amin? Walang nga talagang buhay to. Wala na nga kayong makain. Pati bahay ng Diyos binababoy ninyo? Ha? Mga kayo ah! Patawarin niyo po ako. Tapos na lamay! Kaya hindi tayo maasenso! Kailangan tayo ng kulangan! Mahirap sa mahirap! Lahat naman tayo ay sa amoy natin! Sa kahit sa tuka! Lahat tayo magulupa! Pinanganak tayo para apin! Tabak-tabakan! Daig-daitin! Bakit di tayo magkaisa? Bakit di tayo magmahalan? Ben, tama na! Mas marami pang bagay na mahalaga kaysa sa pera. Material things are made para gamitin, hindi para mahalin. Learn to love people and use things. Not love things and use people. How dare you? Anak lang kita. At lahat ng magiging achievement ko sa aking negosyo, sa'yo, ikaw ang magmamana. At kung magiging matagumpay ang aking pagbebenta ng malawak na lupaing kinatitirikan ng National Bilibid Prison, alam mo ba kung ilang milyon ang mapupunta sa atin? Iba-iba ang papel ng tao sa mundo. Ang papel ko, panatilihin ng katahimikan sa loob. Ayusin mga bilanggo. Malaman nilang sila yung mga tao pa rin. Ipaglaban ng karapatang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang karapatang mabuhay. Nandito kami ngayon sa medium security compound ng New Bilibid Prison. Now na nang tinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Pero magpapatunay ang matataas na sa ating kasamang Resty Cruz. Resty? Maraming salamat, kasamang Ray. Narito po tayo ngayon sa medium security compound. Live upang malaman ang katotohanan na muli daw nagbalik ang bukating siyang
protektado ng ilan sa mga opisyal. Iyan bang impormasyon na yan may basihan ba tayo dyan? Oo, kasamang Ray, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Sa tingin mo ba, Resty, yan na ang pinangangambahang gyera pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na idinideny ng OIC ng Bilibid? Hindi ko alam, kasamang Ray, oras na lang ang makapagsasabi niyan kung ito na nga ang araw na yun. Kasamang Ray, yan na muna ang balitang may bibigay ko sa inyo. At ito po si Resty Cruz, nag-uulat live dito po sa labas ng medium security compound, You Bilibid Prison. Maraming salamat, Resty. Yan po mga kaibigan, narinig nyo ang ulat ng ating kasamang si Resty Cruz. Isipin nyo mga kaibigan, 100 taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, diyan pa nakulong ang lolo kong Guerrilla anong panahon ng Hapon. Wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupay ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Hindi biro ang ginagawa ninyong pagsasanay dito. Lahat sila nagsasakripisyo dahil ayaw naming maulit ang nangyari sa dalawa naming tauhan. Ginagawa naman ho namin ang lahat. Ang problema lang, hindi talaga kami sanay sa ganito. Alam niyo namang hindi kami mga pulis. Tinanggap nyo ang alok ko. Dapat inihanda nyo na ang inyong mga sarili sa ganitong mga pangyayari. Pero hindi naman ho namin tinanggap ng kusang loob. Pinilit nyo kami. Kaya hindi nyo dapat kami hanapan na malaki. Yan ang dahilan kung bakit gano'n na lang kagustuhan naming mabuwag ang sindikatong yan. Alam kong hindi kayo mga pulis. At hindi nyo trabaho ang pinagagawa namin sa inyo. Pero umaasa ako na may natitira pa ring katiting na pagmamalasakit sa inyong mga pagkatao.